Parada at hinigera, yan daw po yung sinabi sa ilang miyembro ng MNLF kaya sila tumungo sa Zamboanga City kapalit ng 10,000 piso. Kaya naman laking gulat nila nang isyuhan sila ng baril pagdating doon. Balita hatid ni Chino Gaston. Abot na sa higit 35 miyembro ng MNLF ang nahuhuli ng otoridad mula nang sumiklab ang kaguluhan noong Lunes. Isa sa pinakahuling sumuko si Udab, 19 na taong gulang at galing pang Talipaw, Sulu. Nagpunta raw siya sa Zamboanga para makilahok sa parada ng MNLF. 10,000 piso raw ang ipinangakong bayad sa kanila. Sumama lang sa pinaplanong flag racing. Parang ganun, mayroon na dito, mayroon na mga pera. Tapos, anong gagawin niyo dapat? Wala rin, parang sabi, walang disgrasya. Marsya lang. Oo. Pagdating sa Santa Barbara, inisyuhan daw sila ng baril. May naipon na raw kasing baril at bala roon dati pa. Ayon sa kanya, buhay pa raw si Ustad Javier Malik, ang MNLF commander mula sa Sulu na namuno sa pagsalakay sa Zamboanga City. Noong Biyernes ng gabi raw niya ito huling nakita. Si Malik kasi Wala. Hindi siya tinatanda ng bala. Sumuko raw si Udab dahil natatakot na raw siya. Pero marami pa raw puwersa ang MNLF at marami pang bihag. Ano kinakain nila? Kung kinakain din yung mga tao. Yung mga madya at saka sa makain. Kabilang sa mga nahuling MNLF ang isang sniper. May tama siya ng bala sa braso. Nakakamuflage pa siyang pantalon at ang mga kamay niya magang-maga sa galos. Nang siya'y magising, malaking ngiti ang kanyang ipinamala sa amin. Siya? Ano naman Tagalog? Ano? Siya raw ang isa sa mga kinatatakutang sniper sa barangay Santa Catalina na ilang araw nagpahirap sa mga sundalo at pulis. Nahuli lamang daw siya dahil naubusan na siya ng bala. Sa side ng criminal investigation, yung mga evidence na nakita natin, aside from the uniforms, yung mga personal identification nila, they are member of the Chino Gaston, GMA News.